Back to school today ang millions of students sa buong bansa. Tignan natin ang mga kaganapan sa ilang paaralan dito sa Metro Manila sa Agenda Report ni Paulo Barcelon. First-time mommy ang millennial na si Annaliza. Kaya naman proud na proud siya sa kanyang unika iha na nagsimula na ngayong araw sa President Corazon Aquino Elementary School. Sulit daw ang pagod at puyat. Makita lang na safe at happy ang kanyang anak. Masaya naman. Masaya kasi first time. First time ko siyang ihatid sa school. Siyempre, pag first time mo yung baby mo na makikitang naka-uniform. Si Aling Shelo naman, dito rin sa eskwelahang ito pinaaral ang karamihan sa kanyang 8 anak. Ngayong araw, inihabol niya sa enrollment ang kanyang ika-7 anak, habang tangan-tangan ang kanyang bunsong baby boy. Mas natututukan sila, mas okay ang turo dito. Halos lahat ng anak ko dito po sila nag-aral. Yung graduate na po sila dito. Umaga pa lang, todo handa na ang mga opisyal, lalo't 5:40 ng umaga ang first shift. Higit 8,000 ang nag-aaral dito at posible pa itong umabot ng nasa 8,500 ngayong taon. Kaya ang solusyon, double shifting. At sa grades 1 to 3, hati muna ang mga classroom. Pero sinisigurong maayos ang student-teacher ratio. Bukod kasi sa regular elementary students, mayroon ding madrasa o Islamic school sa paaralang ito, gayon din ang para sa alternative learning. Yung kalahati ng kinder, grade 2, grade 4, and grade 6 pang umaga. Tapos kalahati ng kinder, tsaka yung SPED, grade 1, 3, and 5 naman sa hapon. Kung smooth sailing ang pasukan sa Corazon Aquino Elementary School, sa San Francisco High School naman, sunog na building ang inabot ng mga estudyante sa kanilang first day. Iniimbestigahan na ngayon ng mga otoridad ang nangyaring apoy na tumupok sa kanilang home economics, araling panlipunan at journalism rooms, conference room, mga silid-aralan, maging ang laptops at iba pang gamit ng eskwelahan. Tinatayang nasa 3 million pesos ang pinsalang tinamo. Kaya hiling ngayon ng school officials, mga taong pwedeng tumulong sana na maisaayos ang building matapos ang investigasyon. I wish that this school year will be a positive one for all of us, although we started off in a negative way. And I also wish and pray na yung mga estudyante ko po will be safe no matter what. Sa kabila nito, tuloy lang ang klase ng mga kikonyan at high moral ang mga estudyante na ilalagay muna sa katabing regional office ng DepEd-NCR. Pero ang ACT Teachers Party List hindi bilib sa mga hakbang ng pamahalaan. Tila pasan pa rin daw ng mga guro ang mga problema ng mga paaralan. Kinonde na rin ng grupo ang patuloy na double o triple shifting sa public schools at patuloy na kinalampag ang administrasyon na tugunan ang 165,000 pangkakulangan sa silid-aralan at ang pag-hire sa karagdagang guro. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel.